You know, hiba, faiwa, kaikili. In this video, share ko kung magkano nga ba yung sahod ng isang cleaner dito sa Finland. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Christian, isang sivoya dito sa Finland, sa isang hoivakoti, sa isang nursing home. So, share ko sa inyo kung magkano nga ba yung sahod ng isang cleaner. So, bigyan ko lang kayo ng introduction about sa mga cleaner dito. Merong mga iba-ibang cleaner dito. Katulad ko sa Iwakoti, isang station lang ako. Tapos may mga cleaner dito sa mall. Tapos meron naman sa mga hospital. Tapos meron ding mga company nila na nagpapadala yung company nila kunwari sa isang araw sa bahay. Tapos next day naman sa office. Ganon. O kaya next day sa restaurant. Mga ganon yung mga cleaner dito. So yun nga no. Magkano nga ba yung sahod ng isang cleaner? So yung sa akin, nakuha kong sahod dito is 1,965. Yung 1,965 na yun, hindi ko pa siya na makukuha ng buo. So may mga bawas pa yon. Yung unang-unang mga bawas is yung tax. Yung tax na dineclare ko is 13%. So yung tax depende yan kung gaano kalaki yung sahod mo, gaano kalaki yung makuha mo mga OT. So yung sa akin 13% lang. Yun medyo mababa pa yung percent na yun. So yung 13% na yun is 255 euro. And then next naman na kinakaltas sa akin is yung pension. Yung pension naman ko is 140 euro. Itong pension na to, ito yung pag kunyari matanda na tayo, mga 70 years old na ata tayo, tsaka natin makakukuha itong pension. Pero pwede ka naman din mag early retirement. So yun, 140 euro pension. And then susunod na kaltas yung unemployment pension. Yung unemployment pension naman, ano siya, 15 euro yung pinakaltas sa akin every month. So yung unemployment pension naman, ito yung pension na makukuha natin pag kunyari nawalan tayo ng trabaho. Pwede tayong humingi ng support dun sa sa government. So ang lahat-lahat na nakukuha ko sa bangko, lumalabas sa bangko ko is, tapos na yung mga kaltas, is 1,553 euro. Yun yung net income ko. So ano pa ba yung mga ikakaltas kailangan kong bayaran pa pala sa monthly expenses ko? Unang-una yung apartment ko. Yung nangangawit na ako. Yung unang binabayaran ko yung apartment ko, Uxiol siya, tapos ako lang mag-isa. 417 euro yung binabayaran ko sa rent ko, sa apartment rent. And then next na babayaran ko yung water bill. Yung water ko naman is 30 euro per month, fixed na siya. Tapos next na babayaran ko yung electricity bill. So itong electricity bill ko is yung naka-fix, minsan yung iba naka-fix, minsan by consumption, pero yung sa akin una 30 euro by fix na yon. Pero yung nag-iba ako ng electricity provider, bumaba siya, yung consumption ko lang mga nasa 12 euro lang per month. So next naman na pagod na nawawala sa next naman is yung food allowance ko. Yung food allowance ko nilagay ko na lang na 150 euro. So kasi may nagtanong-tanong ako dito sa mga pagbago ka, syempre tipid-tipid, siguro kaya 100 euro pag sobrang tipid na yun. Pero tas pag sobrang gasta mo mga 200 euro, pero nilagay ko na lang sa 150 euro. Depende na lang yan kung matakaw kayo o
Hindi kayo matakaw. Pero syempre, dito na tayo nakatira. Huwag mo naman tipirin yung sarili mo, di ba? Tapos susunod naman sa mga sa bathroom amenities mo, toilet trays. Yun, nilagay ko lang is 20 euro kasi lalaki naman ako, hindi naman ako ganun karaming gumamit. Toothpaste, shampoo, conditioner, deodorant, halos ganun lang. Tsaka sabon panlaba, ganun lang yung mga ginagastos ko per month. Pero pag matikuloso kayo, syempre, kung maalaga talaga kayo sa katawan, mas marami yung mabibili nyo dun, magagastos nyo. Pero sa akin, nilagay ko lang 20 euro per month ko. And then meron pa yung internet. Yung internet data dito is sa akin per month 24 euro. Ano na siya, data siya sa SIM card. So 24 euro per month. Pero pwede rin kayong tumingin sa mga telephone company dito. Meron ding makakakilala ko, may 21 euro rin sila eh. And then yun, at least diba, nakatipid ka ng 3 euro or 4 euro, mga ganun. Tapos then susunod na mga gastos dito, yung regalo mo sa sarili mo. Nilagay ko dito is 50 euro. So syempre, nagtrabaho ko ng isang buwan, syempre regaluhan mo man lang yung sarili mo na kumain ka sa masarap or bumili ka ng gusto mong damit. Depende na rin sa'yo kung magkano yung gusto mong regalo sa'yo. Pero sa akin 50 euro. And then yung transportation naman dito, ngayon dito kasi ako nakatira sa probinsya. So yung agency ko, nilagay yung bahay ko pala malapit lang sa workplace ko, kaya nagbabike lang ako or naglalakad papasok. So transportation ko 0. Pero pag nilagay kayo sa mga city, sa Espoo, sa Turku, sa Helsinki, yun, kailangan yung sumakay ng train or bus. Parang pagkakaalam ko, mga 65 euro per month ata yung nagagastos nila, or 80 euro, mga ganun nagre-range. Yun ang sahod at cost of living ng isang cleaner dito. So ang total na yon is, natira sa akin is 832 euro. 832 euro. Equivalent siya times 60 is 49,920. Pero yung sahod kong yan, syempre iba-iba naman tayo ng mga papadala sa Pilipinas. Sabihin natin padala kayo ng 10,000, ibawas kayo na lang magbawas. Or kung may mga utang pa kayo, kayo na lang din magbawas, ganun, di ba? Basta yung mga nakuha ko, pinaka nasa save ko na is 832 euro. So sa mga nagbabalak na mag-work dito sa Finland as sa cleaner, kung nalilitang kayo compare sa dati yung trabaho, or kung nalalakihan kayo, i-message nyo lang. Tapos kung kunya, para sa akin pala, itong sahod kong to, hindi siya ganun kalaki pag dito mo siya ginastos sa Finland. Maliit siya. So paano nga ba ako nakakabawi? Kunyari, paano yung magkakaroon ako ng extra income or mga extra bayad para medyo tumaas-taas itong makuha kong sahod per month? So yun yung aabangan nyo sa next video. So hopefully nagkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba yung sahod ng isang cleaner dito sa Finland. So naharan, moy moy.